Isa itong ordinaryong araw sa isang istasyon ng pulisya sa Maharashtra noong December 6, 2021. Bandang 11:30 ng umaga, isang police constable ang casual na nagpa-browse sa internet sa kanilang short break. Biglang may kung ano sa kanyang screen ang nagpagulat sa kanya. Isang larawan na mahirap paniwalaan. Isang lalaki ang nakatayong may kumpiyansa habang hawak ang isang pugot na ulo. Nakangiti pa ito na para bang nagpo-pose para sa isang family picture. Noong una, inisip ng constable na baka isa lang itong prank o kaya ay edited na larawan. Ngunit habang nagbabasa pa siya, napagtanto niya na ang post na ito ay nagmula sa kanilang jurisdiction at kinilabutan siya rito. Walang pag-aaksaya ng sandali, tumakbo siya upang ipaalam sa kanilang senior police officer o SP ang tungkol sa nakakagambalang post. Nagsimulang kumilos ang mga nasa istasyon. Mabilis na sinimulan ng mga otoridad ang pagtunton sa pinagmulan ng post at naglunsad ng investigasyon. Walang sino man ang nag-akala ng kakilakilabot na malapit na nilang matuklasan. Sa paglabas ng katotohanan na gimbal, hindi lamang ang puwersa ng kapulisan, ngunit pati na rin ang buong estado ng Maharashtra. Ang Goregaon, isang mapayapang nayon, ay matatagpuan sa distrito ng Aurangabad ng Maharashtra. Dito sa isang simple ngunit masayang tahanan, ang 20 years old na si Kirti Thor ay nanirahan kasama ang kanyang pamilya. Ang ama ni Kirti, si Sanjay Thor, ay isang masipag na magsasaka na nagsaka sa bukid upang mabigyan ng komportableng buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Sankit, na isang 18 years old na estudyante sa high school, ay madalas na tumutulong sa kanilang ama sa mga gawain sa bukid. Si Kirti ay nag-aaral sa kolehiyo at kilala sa kanyang pagiging masayahin at mapagmalasakit. Ang pamilyang Thor na may kaya at nagkakaisa ay iginagalang sa kanilang nayon. Mga 4 kilometers naman mula sa tahanan nila Kirti, mayroong isang maliit na nayon na tinatawag na Latgaon. Sa nayon ito naninirahan ang isang pamilyang magsasaka rin na nagsisikap na magkaroon ng disenteng pamumuhay. Hindi sila kasing yaman ng pamilya ni Kirti. Kabilang sa kanila ang isang 20 years old na binatang nagngangalang Kailash Prajapati. Siya ay masipag at tahimik at nag-aaral din sa parehong kolehiyo ni Kirti. Unang nakakilala sina Kailash at Kirti sa college. Sa umpisa, maliliit na pagbati lamang ang ginagawa nila. Pero habang tumatagal, mas madalas na silang nag-uusap. Ang simpleng pagkakaibigan nila ay nauwi sa pag-iibigan at hindi nagtagal, naging usap-usapan sa kolehiyo ang kanilang relasyon. Mukhang alam ng lahat ang tungkol sa pag-iibigan ni Kirti at Kailash. Pagkatapos noong June 2021, isang bagay na nakakagulat ang nangyari. Biglang nawala si Kirti. Nawala na lang siya nang walang anumang babala. Nalabis na ikinabigala ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama na si Sanjay Thor ay nalulungkot at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang ina ay walang tigil sa pag-iyak at ang buong pamilya ay napuno ng takot at kalungkutan. Sumugod si Sanjay sa himpilan ng pulisya para magsampa ng ulat ng nawawalang tao. Inilarawan niya si Kirti at nakiusap sa mga pulis na mahanap ito kaagad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalong tumitindi ang pag-aalala ng pamilya. Napuno ng mga tanong ang kanilang isipan. Dinukot ba si Kirti? Ligtas ba siya? Saan kaya siya nagpunta? Hinanap siya ng mga pulis kung saan-saan. Ngunit walang makita ang anumang palatandaan kung nasaan si Kirti. Lumipas ang mga araw at hindi nagtagal, lumipas na ang isang linggo nang wala pa ring balita sa kanya. Habang tumatagal, nagsimulang maglaho ang pag-asa. Lalong nag-alala si Sanjay, ang ama ni Kirti. Ang sakit nang hindi alam kung ano ang nangyari sa kanyang anak ay hindi maintindihan. Dahan-dahan nagsimulang matakot ang pamilya sa kapahamakan na baka nadukot si Kirti o ang mas malala baka patay na ito. Pagkatapos, isang bagay naghanap na hindi inaasahan ang nangyari. Tumawag ang mga pulis na may nakagigimbal na balita. Natagpuan si Kirti at ligtas sa istasyon ng pulisya. Nakaramdam ng ginhawa at pag-asa si Sanjay at ang kanyang pamilya. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagmamadali silang pumunta sa istasyon para iuwi ang dalaga. Ngunit pagdating nila doon, natuklasan nila ang isang katotohanan hindi nila inakala. Si Kirti ay hindi nadukot at hindi rin siya nawawala. Sa halip, nakipagtanan nito at nagpakasal kay Kailash Prajapati.
isang lalaking hindi kaanong kilala ng kanyang pamilya. Nagpasya si Curty na iwan ang kanyang pamilya at pakasalan ang kanyang nobyo nang hindi sinasabi sa sino man. Ang paghahayag na ito ay parang isang kulog sa pandinig ni Sanjay. Halos hindi siya makatulog sa gabi. Nag-aalala at nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang nawawalang anak. Yun pala, nakipagtana na pala ito. Nadurog ang puso ni Sanjay. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi lang dahil sa ginawa ni Curty, kundi dahil na rin sa kung paano siya huhusgahan ng lipunan at ng kanyang pamilya. Pasa ni Sanjay ngayon, ang bigat ng kahihiyan at kalungkutan. Naiwan siyang walang magawa at naguguluhan. Hindi nagtagal, pagkatapos ng nakakagulat na revelasyon ni Curty, isa pang balita ang yumanig sa kanyang pamilya. Si Sanjay Zor, ang kanyang ama, ay biglang nawala. Sa pagkakataong ito, ang pamilya naman ang nagulat at napuno ng kalituhan. Saan kaya nagpunta si Sanjay? Bakit siya umalis nang walang sinasabi? Ang mga tanong na ito ay nagpapahirap sa lahat. Nang muling tinawag ang mga pulis upang hanapin si Sanjay. Ngunit kahit anong pilit nila, walang bakas ni Sanjay kahit saan. Lumipas ang mga araw. Pagkatapos, bigla na lang dumating ang balita na kauwi na si Sanjay. Nagmamadali ang lahat para siya salubungin. Nakahinga ng maluwag na ligtas na siya. Ngunit ang kwento ng kanyang pagkawala ay nagdulot sa kanila ng lungkot. Sinabi ni Sanjay na umalis siya sa bahay dahil hindi niya matiis ang kahihiyan na dulot ng desisyon ni Curty na makipagtanan at magpakasal ng hindi alam o walang aproba ng kanyang pamilya. Ang patuloy ng mga bulong-bulungan, mapanghusgang mga titig at malupit na panunuya mula sa lipunan ay sobra-sobra para sa kanya. Dahil sa kahihiyan at hindi na kayang harapin ang mundo, nagpasya si Sanjay na iwanan ng lahat sa paghahanap ng kapayapaan. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon na malayo, napagtanto niyang hindi siya maaaring lumayo magpakailanman. Nang maramdaman niyang nagsimula ng kumalma ang mga pangyayari, pinili niyang umuwi. Gayunpaman, ang buhay ay hindi bumalik sa normal. Hinarap pa rin ng pamilya ni Curty ang walang humpay na kahihiyan at masasakit na pananalita mula sa mga kapitbahay at mga kamag-anak. Araw-araw ay nagdadala ng mga sariwang paalala ng kahihiyan at naniniwala sila na resulta ito sa kanila ng mga aksyon ni Curty. Samantala, sina Curty at Kailash ay nagsisikap na bumuo ng isang bagong buhay na magkasama. Pinangarap nila ang isang hinaharap na puno ng kaligayahan na malayo sa mga paghahatol ng iba. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi paglalakbay na walang mga hamon. Labis din ang sama ng loob ng pamilya ni Kailash tungkol sa pagtatanan at pagpapakasal ng mag-asawa. Sila man ay nadama na pinagtaksilan at napahiya sa ginawa ng dalawa. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Kailash ng tawag mula sa kanyang pamilya. Sinabi nila sa kanya na napatawad na nila ang mga ito at gusto nilang bumalik na sila sa bahay. Tuwang-tuwa si Kailash sa narinig. Hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang magandang balitang ito kay Curty. At nang sinabi niya nga ito sa kanyang asawa, pareho silang napuno ng kagalakan. Kaya't mabilis silang bumiyahe pa uwi. At pagdating nila, mainit na sinalubong ng pamilya ni Kailash si Curty. Ito ay isang sandali ng kapayapaan at ang mga bagay ay dahan-dahang naging normal muli. Sa wakas ay nabuhay ng masaya ang mag-asawa. Ang pagmamahal at pagtanggap mula sa lahat ay nagdulot sa kanila ng labis na kaligayahan. Ngunit ang saya sa kanilang buhay ay hindi tumigil doon. Isang araw nalaman ni Curty na nagdadalang tao siya. Ang balita ay lalong ikinatuwa ng mag-asawa. Malapit na silang maging mga magulang. Hindi mapigilan ni Curty na mapangiti sa isiping magiging isa na siyang ina. Pero sa kaibuturan may lungkot pa rin sa kanyang puso. Hindi pa siya napatawad ng kanyang mga magulang at iyon ang nagpabigat sa kanya. Habang nasasabik siya sa bagong buhay na lumalago sa loob niya, nananabik pa rin siya sa pagmamahal at pagsang-ayon ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng sakit, pinanghahawakan niya ang pag-asa na balang araw, magiging okay din ang lahat. Isang araw, nagulat si Curty nang biglang sumulpot ang kanyang ina sa kanilang pintuan. Masayang-masaya si Curty nang makita ang ina. Napakagaan ng kanyang pakiramdam na dinalaw siya nito. Gayunpaman, nakita ng pamilya ni Kailash na medyo kakaiba ang pagbisitang ito. Naalala nila kung gaano katindi
ang pagtutol ng ina ni Curtis sa relasyon nila ni Kailash, kaya hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang nagdala sa ginang dito ngayon. Sa kabila ng kanilang mga tanong, tila tunay na masaya ang ina ni Curtis na makasama ang kanyang anak. Palagi itong nakangiti at nagbigay ng taus-pusong payo kay Curtis. Hinimok niya ang anak na subukan at makipag-ayos sa kanyang ama upang maayos na ang nasirang relasyon sa pagitan nila. Nang dumating ang oras ng pag-alis ng ina ni Curtis, napalitan ng emosyon ng saya. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit at nagsimulang umiyak na para bang mawawala na naman ang kanyang anak. Ang makitang umiiyak ang kanyang ina ay sobra para kay Curtis at hindi nagtagal na paluhan na rin siya. Si Kailash at ang kanyang pamilya na tahimik na nagmamasid ay nakita ang matinding pagmamahal at pangangalaga ng ina ni Curtis para sa kanya. Ang nakakaantig na sandaling ito ay nagpapaniwala sa kanila na marahil ang ina ni Curtis ay makakatulong na ayusin ang lamat sa pagitan ni Curtis at ng kanyang ama. Makalipas ang humigit kumulang 10 araw, noong umaga ng December 6, 2021, si Kailash, ang asawa ni Curtis, ay sumugod sa istasyon ng pulisya. Pagdating doon, bigla siyang humagulhol sa iyak. Ang mga otoridad na nag-aalala ay nagtanong kung ano ang nangyari. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagawang ipaliwanag ni Kailash na may tumapos sa kanyang asawa at ngayon ay gustong pumatay din sa kanya. Binanggit niya rin ang isang viral post na kumakalat online. Ang mga pulis na alam na ang tungkol sa post ay ipinakita ito sa kanya at tinanong kung nakikilala niya ba ang taong nasa video. Agad namang kinumpirma ni Kailash na ito nga ang salarin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga pulis na ikwento nito ng detalyado ang mga nangyari. Si Kailash na nanginginig pa rin ay isiniwalat na ang salarin ay walang iba kundi ang sariling kapatid ng kanyang asawang si Curtis. Ang nakagigimbal na paghahayag na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat at halos hindi makapaniwala. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa lahat ay bakit ito nagawa ng salarin sa kanyang sariling kapatid at bakit nito ipinagdiwang ang isang kasuklam-suklam na aksyon sa pamamagitan ng pag-post tungkol dito online. Maging ang ina ni Curtis ay tanggap na ang pagpapakasal ng dalawa, kaya tila walang dahilan para sa gayong karahasan. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa maaaring maisip ng sinuman. Mabilis na dumating ang pulisya upang imbestigahan ang nakagigimbal na krimen at itinala ang pahayag ni Kailash. Nasa estado pa rin siya ng labis na pagkabigla, nagpupumilit na maunawaan kung paano nagawa ng sariling kapatid at ina ni Curtis ang gayong kalupitan laban sa kanyang asawa. Habang ipinapaliwanag ni Kailash ang mga detalye, sinimulan ng mga otoridad na hanapin si Sankit at ang kanyang ina na parehong nawawala. Samantala, parang apoy naman na kumalat sa social media ang isang nakakapanindig balahibong larawan ni Sankit na nakahawak sa pugot na ulo ng kanyang kapatid na si Curtis. Nagdulot ng matinding pagkagimbal sa lahat ang imaheng ito at hindi nagtagal na abutan ng mga pulis ang parehong mga sospek. Mabilis silang inaresto at dinala sa kustodiya. Hindi nagtagal ay natukoy ang kaso bilang isang honor killing, isang brutal na pagtapos ng tao na ginagawa sa ngalan ng karangalan ng pamilya. Ang katotohanan sa likod ng krimeng ito ay nag-ugat sa mga taon ng galit at hinanakit. Matapos makipagtanan ni Curtis kay Kailash, ang kanyang pamilya ay naharap sa malupit na pamumuna at panlilibak mula sa lipunan. Ang kanyang ama, si Sanjay Thor, ay sobrang napahiya sa ginawa ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, ang kahihiyang ito ay nauwi sa pagkamuhi kay Curtis at ang puot na yon sa huli ay humantong sa hindi maisip. Kahit na sina Curtis at Kailash ay mula sa parehong caste, ibig sabihin ang kanilang kasal ay hindi intercaste, ay hindi kailanman matatanggap ng mga magulang ni Curtis ang kanilang pagsasama. Noon pa man ay alam na ni Curtis na hindi papayag ang kanyang mga magulang na magpapakasal siya kay Kailash, kaya naman pinili niyang umalis sa kanyang tahanan nang hindi nagpapaalam sa kanila, umaasa na makahanap ng kaligayahan sa kanyang sariling mga termino. Pagkalipas ng ilang buwan, nang makita ni Curtis ang kanyang ina sa bahay nilang mag-asawa, naisip niyang bumalik na sa normal ang lahat. Naniniwala siyang napatawad na siya ng kanyang pamilya, ngunit iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Bagaman bumisita ang kanyang ina, nakakaramdam pa rin ito ng matinding pagkamuhi kay Curtis. Ang mga luha at pangako
tungkol sa pakikipagkasundo sa ama ni Curty ay kasinungalingan lamang. Nang malaman ng ina ni Curty na nagdadalang tao siya, lalo pang tumindi ang kanyang puot. Para sa kanya, ang sanggol ay simbolo ng kahihiyan na magpapaalala sa kanilang pamilya sa mga paghahatol at chismis na kanilang kinakaharap. Ang galit na ito ay humantong sa kanyang ina at ni Sangkit na gumawa ng isang kakilakilabot na aksyon. Si Curty naman ay sabik sa pagsisimula ng kanyang bagong pamilya. Ganap na walang kamalayan sa bagyong papalapit sa kanya. Nagpasya ang kanyang ina na sisirain ang kaligayahan ni Curty kahit anong mangyari. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, nagpanggap muna ang kanyang ina na gumawa ng mga pagbabago upang makuha ang tiwala ng kanyang anak na si Curty. Pagkalipas ng 10 araw, dumating siya sa bahay ni Curty kasama ang kanyang anak na si Sangkit, handang isagawa ang kanyang malagim na balak. Nang makita ni Curty ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na dumarating, napuno siya ng kaligayahan. Tumakbo siya mula sa bahay para salubungin sila at dinala ang mga ito sa kanyang tahanan na malugod silang tinatanggap. Kasabay nito si Kailash ay nasa bahay din at nagpapahinga dahil meron siyang sakit. Akala niya tanggap na sila ng kanyang biyanan, kaya naman nanatili siyang kalmado. Ganap na hindi alam ang kanilang malagim na plano. Masayang pinaupo ni Curty ang kanyang ina at ang kanyang kapatid sa kanilang sala, pumunta sa kusina at gumawa ng tsaa para sa kanila. Sumunod sa kanya ang mga ito na umaarting parang nag-uusap lang. Ngunit nang dumating ang sandali, inatake ni Sangkit si Curty mula sa likuran gamit ang isang karit na kanyang dala. Walang awa, sinimulan niyang laslasin ang lalamunan ni Curty na naglalayong putulin ang ulo nito. Mahigpit namang hinahawakan ng ina ni Curty ang kanyang mga binti para pigilan ito sa pagpupumiglas. Ang eksena ay sobrang nakakatakot. Nang marinig ang ingay, nagmamadaling pumunta si Kailash sa kusina. Ngunit hindi siya makapaniwala sa kanyang naabutan. Mahigpit na nakahawak ang kanyang biyanan sa binti ng kanyang asawa, habang ang kapatid naman na si Sangkit ay pinuputol ang leeg ng kanyang asawa gamit ang isang karit. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang sariling biyanan at bayaw na dumating sa kanilang tahanan bilang mga bisita ay may kakayahang gumawa ng isang kakilakilabot na aksyon. Sinusubukan pa rin ni Kailash na iproseso ang nakagigimbal na eksena nang mapagtanto niya na kahit na matapos ang brutal na pagpatay kay Curty, hindi pa rin humuhupa ang galit ni Sangkit. Hindi lang nito basta tinapos ang kapatid. Nag-selfie pa ito hawak ang pugot na ulo ni Curty. Nakangiti na para bang nakamit niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ay dinala niya ang ulo ni Curty sa labas ng bahay kung saan nasaksihan ng mga kapitbahay ang malagim na tanawing ito. Ipinagmamalaki ni Sangkit ang pugot na ulo ng kapatid na parang premyo, na para bang may ginawa siyang kabayanihan. Sa kanyang interogasyon, isiniwalat ni Sangkit na ang ideya para sa malagim na gawaing ito ay nagmula sa isang pelikulang kanyang napanood. Si Kailash na nangarap na magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang asawa ay lubos na nadurog sa kasukalam-sukalam na eksena. Hindi na maintindihan kung paano ang isang ina at kapatid ay kayang tapusin ang kanilang sariling anak at kapatid nang walang awa. Si Sangkit na 18 years old pa lang ay nasa kalagitnaan ng kanyang teenager years na sinusubukang hanapin ang kanyang paraan sa buhay. Habang isinasagawa niya ang krimen, ang pangunahing sisi ng mga tao sa kakilakilabot na gawaing ito ay nahulog sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Ito ang nagplano ng lahat at hinimok si Sangkit na gawin ang malupit na bagay na yon. Naniniwala sila na malinaw na naimpluwensyahan si Sangkit at itinulak sa paggawa ng ganoong matinding hakbang. Ang lalong nagpadurog sa sitwasyon ay alam nilang 2 buwang buntis si Curty. Gayunpaman wala silang nadamang awa sa pagkitil ng hindi lang isang buhay kundi 2. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung may bahagi ba sa krimen ang ama ni Curty o kung ito ay pinlano lamang ng kanyang mag-ina. Galit na galit si Sanjay nang makipagtanan si Curty, kaya't naghihinala ang mga tao na baka kasali siya sa pagpaplano ng kakilakilabot na gawaing ito. Ngayon pareho nang nasa kulungan sina Sangkit at ang kanyang ina. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ng asawa ni Curty na si Kailash ang kanyang sakit at galit. Nais niyang harapin ng mga salarin ang pinakamahigpit na parusang posible para sa kanilang mga aksyon. Shoutout po kina Robilyn Di Mayo,
kay Del Tesco from Lebanon, kay Rosemary Oka from Victoria, Laguna, at kay Shinunaga Evelyn. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!